Ang kaangkupan, propriety at ang anyo ng kaangkupan ay sumasaklaw sa asal, pag-uugali at sa loobin ng isang hukom sa anumang anyo, plataporma o medium alinsunod sa pinakamataas na pamantayan ng pag-uugali na inaasahan sa mga hukom sa kanilang pampubliko at pribadong kapasidad upang magbigay inspirasyon at mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistemang hudisyal. Ang isang hukom ay dapat mamuhay ng simple at iwasan ang anumang maluhong pagpapakita ng yaman. Section 1. Pangkalahatang pag-uugali at mga personal na limitasyon. Bilang paksa ng palaging pagbabantay ng publiko dahil sa kanilang iginagalang na posisyon, ang isang hukom ay dapat nang malaya at kusang loob na tanggapin ang mga personal na limitasyon na maaring karaniwang ituring na pabigat ng isang ordinaryong mamamayan. Sa partikular, ang isang hukom ay dapat kumilos sa paraang naaayon sa dignidad ng opisinang hudisyal. Section 2. Pinakamataas na pamantayang etikal. Ang pag-uugali ng isang hukom ay dapat walang maipipintas at sumusunod sa pinakamataas na pamantayang etikal. Ang isang hukom ay dapat may kamalayan sa mga umiiral na pamantayan ng lipunan. Dapat iwasan ng isang hukom ang paggawa ng anumang aksyon sa loob o labas ng korte na maaaring magdulot ng kahihiyan o panunuya o makatwirang may tendensyang makasira sa imahe at dignidad ng opisinang hudisyal. Section 3. Pag-iwas sa publisidad. Hindi dapat maghanap ang isang hukom ng publisidad para sa sariling promosyon at kahambugan. Ang sariling promosyon ay kinabibilangan ng mga aksyong ginawa upang itaas ang pampublikong imahe ng isang tao para sa personal na pakinabang o bintahe. Dapat iwasan ng isang hukom ang pag-angkin ng kadalubhasaan at tiyaking anumang pahayag ng mga kwalifikasyon ay objektibo at batay sa katotohanan. Ang kahambugan ay ang labis na pagmamalaki sa sariling mga nakamit. Section 4. Paggamit ng nararapat na wika. Dapat palaging gumamit ang isang hukom ng kagalang-galang patas sa kasarian at sensitibo sa bata at kultura ng wika sa lahat ng oras. Section 5. Judicial na disposisyon. Judicial temperament. Dapat palaging ipakita ng isang hukom ang judicial na disposisyon na kinakailangan ng posisyon na nakikita sa kakayahang epektibo at kagalang-galang na makipag-usap sa mga abogado, testigo, litigante, kawani ng korte at iba pang gumagamit ng korte, pati na rin ang kahandaang makinig at isaalang-alang ang lahat ng panig ng isang pinagtatalunang posisyon. Ang isang hukom ay dapat magsikap na maging mapagpasensya, bukas ang isipan, magalang, mataktika, matapang, matatag, mapagmalasakit, at mapagpakumbaba. Section 6. Tamang kagandahang asal at anyo. Dapat panatili ng isang hukom ang tamang kagandahang asal na naayon sa dignidad ng opisinang hudisyal. Ang kasuotan ng isang hukom ay dapat palaging naayon sa dignidad ng opisinang hudisyal na may kaukulang paggalang sa sexual na orientasyon, pagkakakilanlan sa kasarian at pagpapahayag ng tao. Dapat isuot ng isang hukom ang kanilang itim na hudisyal na toga, judicial robe, sa panahon ng opisyal na paglilitis sa korte bilang simbolo ng hudisyal na otoridad maliban kung may ibang itinadhana ang batas. Section 7. Personal na relasyon ng isang hukom sa mga abogado. Ang isang hukom ay dapat sa kanilang personal na relasyon sa mga individual na membro ng propesyong legal, lalo na sa mga palaging humaharap sa kanilang korte, na iwasan ang mga sitwasyong maaaring makatwirang magdulot ng hinala o anyo ng pagiging malapit o paboritismo. Upang mapanatili ang integridad at kawalan ng kinikilingan ng opisinang hudisyal, hindi dapat makipagkita ng pribado ang isang hukom sa sinumang litigante, abogado o tao upang talakayin ang isang interes sa anumang kaso o aksyon, maging ito man ay potensyal, kasalukuyan o tapos na alinsunod sa panuntunan sa ex parte na komunikasyon. Section 8. Pagbabalansi ng mga kinakailangan ng opisina hudisyal at mga interes ng pamilya. Dahil ang pagtanggap sa opisinang hudisyal ay may implikasyon sa pamilya ng isang hukom, ang isang hukom ay dapat gumamit ng tamang pagpapasya at pagbabalansi na mga kinakailangan ng opisinang hudisyal at ng lehitimong pangangailangan ng kanilang pribadong buhay at mga relasyon sa pamilya. Section 9.
Mga interes ng pamilya na nakaapekto sa mga hudisyal na tungkulin. Dapat turuan ng isang hukom ang mga miyembro ng kanilang pamilya na huwag gamitin o banggitin ang posisyon ng hukom o magbigay ng anumang impresyon ng impluwensya sa hukom upang makakuha ng benepisyo, pabor o sa anumang paraan ay sulong ang personal, profesional o pinansyal na mga alalahanin o interes ng miyembro ng pamilya. Ang isang hukom ay inaasahang alamin ang profesional o pinansyal na mga alalahanin ng kanilang mga pamilya hanggat ang mga ito ay maaaring may kaugnayan sa pagtupad ng kanilang mga hudisyal na tungkulin sa pangangailangang mag-inhibit. Kapag ang mga sirkumstansya ay nagpapahiwatig na ang isang hukom ay nasa posisyon na malaman o dapat na alam ang nasabing mga alalahanin, ang kakulangan sa kaalaman ay hindi maaaring idahilan sa pagkabigo ng isang hukom na mag-inhibit sa tamang kaso. Ang pamilya ng isang hukom ay kinakailangan ng asawa o kinakasama ng hukom, kanilang mga anak, mga asawa o kinakasama ng kanilang mga anak, kanilang mga magulang at mga magulang ng kanilang asawa o kinakasama. Section 10. Pamilyang nakikilahok sa mga aktibidad na pampolitika. Kapag sino mang miyembro ng pamilya ng hukom hanggang sa ika-4 na sibil na antas ng pagkakamag-anak o relasyon sa kasal ay nakikilahok sa politika o mga aktibidad na may kinalaman sa politika, dapat kilalanin ng isang hukom na ang mga nasabing aktibidad ng mga miyembro ng pamilya ay maaaring makaapekto ng masama sa pananaw ng publiko sa kanilang opisinang hudisyal. At sa makatuwid, dapat iwasan ng isang hukom ang mga aktibidad na maaaring makakompromiso sa kanyang kalayaan at pagiging patas. Kung may bumangong kaso kung saan ang kalayaan o pagiging patas ng isang hukom ay pinagdududahan dahil sa posisyong inihalal o aktibidad na pampolitika ng isang miyembro ng pamilya, dapat isaalang-alang ng hukom kung naaangkop ang pag-inhibit. Section 11. Paggamit ng tirahan ng mga abogado sa pamilya. Hindi dapat pahintulutan ng isang hukom na magamit ang kanyang tirahan bilang opisina ng batas o address ng law office ng iba pang abogado sa pamilya o magamit upang tumanggap at makipag-usap sa kanilang mga kliyente at potensyal na litigante sa lahat ng kaso na kinasasangkutan ng isang tirahan ng hukom at ng iba pang abogado sa pamilya. Dapat iwasan ng isang hukom ang hindi nararapat na pagkikibahagi o paglahok sa profesional na trabaho ng mga abogado, kabilang ang pagtalakay sa mga merito ng isang kaso, pagbibigay ng mga legal na opinyon, at panghihimasok gamit ang mga madiskarteng hakbang. Ang probisyong ito ay nalalapat din sa mga miyembro ng pamilya na hindi mga hukom o abogado ngunit nakikibahagi sa legal o may kaugnayan sa batas na mga propesyon. Section 12. Paggamit ng mga kalayaang kaakibat ng opisina. Dapat gamitin ng isang hukom ang kanilang kalayaan sa pagpapahayag, relihiyon o paniniwala, samahan at pagtitipon sa paraang naayon sa dignidad ng kanilang opisinang hudisyal at sa kawalan ng kinikilingan at kalayaan ng hudikatura. Dapat isaalang-alang ng isang hukom ang mga posibleng kahinatnan at persepsyon na malamang na lumitaw mula sa paggamit ng mga kalayaang ito at magsikap na bawasan ang mga sitwasyon kung saan sa huli ay kakailanganin nilang i-inhibit ang kanilang sarili. Section 13. Kalayaan sa pagpapahayag. Ang isang hukom ay maaaring magpahayag ng mga personal na pananaw at paniniwala sa mga usapin ng pamahalaan at politika, relihiyon at kultura at panlipunan at pampublikong interes na tinitiyak na ang mga ito ay hindi makakasagabal sa malaya at patas na pagtupad ng mga hudisyal na tungkulin at sa anumang paraan na hindi makakakompromiso sa anyo ng kalayaan at kawalan ng kinikilingan ng hukom ng hudikatura. Sa lahat ng kaso, ang isang hukom ay dapat sumunod sa pagbabawal ng batas laban sa partisan na politika, kabilang ang lantarang pag-endorso ng mga kandidatong politikal o pag-ambag sa mga partidong politikal. Huwag makilahok sa publiko sa anumang anyo ng debate na magpapakilala sa kanya bilang may pinapanigan o may pagkiling pabor o laban sa anumang potensyal na isyong maaaring isampa sa korte. Huwag hayaang diktahan ng relihiyon at iba pang paniniwala ang takbo ng kanilang paghatol. Tinitiyak na ang bawat desisyon ay mahigpit na naaayon sa batas at sa ebidensyang nasa record.
Huwag ipilit sa korte at sa mga gumagamit nito ang anumang anyo ng gawaing panrelihiyon. Huwag gumawa ng mga pahayag o komento sa anumang forum, plataporma o medium kabilang, ngunit hindi limitado sa mga maaaring makaapekto sa kalalabasan ng isang paglilitis na nasa kanila o maaaring dumating sa kanila, o na maaaring magpababa sa tiwala ng publiko sa kawalan ng kinikilingan ng hudikatura. Huwag magkomento o magbigay ng anumang opinyon o hula na sub judice sa anumang usaping makabinbin sa ibang mga korte, tribunal o ahensya, at huwag makisali sa iba pang katulad ng mga aksyon. Section 14. Kalayaan sa pagsali sa mga samahan. Napapailalim sa mga limitasyong nagpapataw ng antas ng pag-iingat, pagiging sensitibo at pagpipigil sa kanilang mga aksyon. Malaya ang isang hukom na sumali sa mga asosasyon o pagtitipon ng mga hukom o lumahok sa iba pang mga organisasyon na kumakatawan sa mga interes ng mga hukom, mga organisasyon ng mga abogado at mga asosasyong nakatuon sa kanilang partikular na mga interes na hindi legal o hindi hudisyal. Sa mga samahan ito, ang isang hukom ay dapat iiwasan ng mga aksyon na makatwirang magtataas ng hinala na sila ay pumapanig sa mga kasong hinahawakan o kinakatawan ng mga membro ng mga asosasyon o organisasyon kung saan sila kasapit. B. Bawasan ang panganib na salungatan sa mga hudisyal na tungkulin at bawasan ang mga pagkakataong nangangailangan ng pag-inhibit. Iwasan ang mga aksyon na maaaring magpahiwatig ng mga at pangalagaan ang integridad ng kanilang opisina at tiyaking hindi nasasamantala o nakukompromiso sa anumang paraan sa pamamagitan ng nasabing pagiging membro. Section 15. Prioridad sa trabaho at mga personal na interes. Sa pangkalahatan, may karapatan ang isang hukom na ituloy ang mga personal, sosyo-sibiko, akademiko, pinansyal o iba pang mga legal na interes sa kondisyon na ang mga ito ay hindi makakasagabal sa maayos at epektibong pagtupad ng kanyang mga hudisyal na tungkulin o hindi makababawas sa dignidad ng opisina o pangsirain ang tiwala ng publiko sa hudikatura. Sa partikular, hindi dapat samantalay ng isang hukom ang kanyang posisyon, impluwensya o prestihiyo upang isulong ang mga personal na interes. Section 16. Mga akademikong interes. Maaaring ituloy ng isang hukom ang karagdagang pag-aaral, magturo na napapailalim sa mga naangkop na panuntunan, magsulat ng mga aklat at artikulo, magbigay ng mga panayam at makibahagi sa mga katulad na aktibidad sa kondisyon na hindi babawasan ng mga ito ang kanilang mga pangunahing tungkulin. Sila ay dapat palaging maging maingat na huwag magpasasa sa sariling promosyon. Section 17. Mga sosyo-sibikong interes. Maaaring lumahok ang isang hukom sa mga sosyo-sibiko o hindi pinagkakakitaang aktibidad, advokasya sa karapatang pantao, kasarian o isyung pangkapaligiran at mga katulad nito. Sa kondisyon na kapag lumitaw ang isang kontrobersyal o potensyal na maisampang isyu, dapat nilang sundin ang labis na pag-iingat na huwag pumanig o lumikha ng impresyon na ang pagpanig at sa mga naangkop na kaso isaalang-alang ang pag-inhibit. Section 18. Mga pinansyal na interes. Maaaring panatili ng isang hukom ang mga pinansyal na interes at pamumuhunan, ngunit hindi dapat kumuha ng anumang aktibo o pamamahala na posisyon sa anumang entidad, kabilang ang mga negosyong pag-aari ng pamilya, at hindi rin dapat samantalahin ang kanilang posisyon o ang mga mapagkukunan ng opisinang hudisyal para sa pag-unlad ng negosyo, maging para sa kanilang sarili o para sa ibang mga partido. Ang isang hukom ay dapat buong budhing iwasan ang pagkakasangkot sa mga pinansyal na transaksyon na maaaring magdulot ng mga pagkakataon ng salungatan ng interes. Section 19. Mga ipinagbabawal na gawi at aktibidad.
Hindi dapat ang isang hukom makisali sa pribadong pagpapraktis ng batas, makisali sa anumang anyo ng pagsusugal o pumasok, manatili o maglaro sa anumang establishmento ng sugalan, gumawa ng hindi nararapat na paggamit ng opisyal na letterhead para sa personal na mga dahilan o para sa mga layuning magbibigay ng pribadong benepisyo sa hukom o sa kanilang pamilya. Di manghingi o tumanggap ng direkta o hindi direkta ng anumang regalo, pamana o pabor na may anumang halaga sa anumang pagkakataon, maliban sa mga hindi hinihinging regalo na may maliit o hindi gaanong halaga bilang simpleng tanda ng pasasalamat o pagkakaibigan. Ayon sa mga lokal na kaugalian at gamit, magpautang o humiram ng pera o ari-arian mula sa isang abogado o litigante na may kasong nakabinbin sa harap ng hukom. F. Kumuha sa pamamagitan ng paglilipat o pagbili kahit sa isang Section 20. Mga pinapayagang sahod, gantimpala o pagkilala. Napapailalim sa batas at sa anumang mga legal na kinakailangan ng pampublikong pagsisiwalat, ang isang hukom ay maaaring tumanggap ng per diem, honoraria, pagkilala o pagpapahalaga, royalty o parangal ayon sa kaangkupan ng pagkakataong ibinigay ito. Sa kondisyon na hindi ito makatwirang iisipin na naglalayong impluwensyahan ang hukom sa pagganap ng mga opisyal na tungkulin o magdudulot ng anyo ng kawalang ingat o pagkiling. Section 21. Kumpidensyal na impormasyon. Hindi dapat gamitin o isiwalat ng isang hukom ang kumpidensyal na impormasyon na nakuha sa kanilang hudisyal na kapasidad para sa anumang layunin na walang kaugnayan sa kanilang mga hudisyal na tungkulin. Ang kumpidensyal na impormasyon ay tumutukoy sa impormasyong hindi na panagiging bahagi ng pampublikong record na nauugnay sa mga nakabinbing kaso tulad ng mga draft panloob na memoranda o record ng mga panloob na deliberasyon at mga katulad na dokumento. Kabilang dito ang mga tala o research paper ng hukom, maliban kung tinukoy sa pagdesisyon na iproklama na, pati na rin ang mga usaping ipinag-uutos ng batas na panatilihing kumpidensyal. Ang isang hukom ay dapat humingi ng otoridad mula sa Office of the Court Administrator para sa mga trial court o sa presiding justice ng tertiary court bago tumanggap ng imbitasyon o sumunod sa isang sabina o iba pang sapilitang proseso na inilabas ng ibang korte o sangay ng pamahalaan kaugnay sa pagtupad ng kanilang mga hudisyal na tungkulin. Mga panuntunan sa paggamit ng social media. Section 22. Responsableng paggamit ng social media ng isang hukom. Dapat gamitin ng isang hukom ang social media o iba pang mga digital o online na plataporma ng may pag-iingat at kahinaunan na ganap na nakaalam sa pagiging universal at pampublikong na-access nito. Palaging iniisip na ang hindi nararapat na pag-uugali sa social media ay maaaring magpababa sa tiwala ng publiko sa hukom at sa sistemang hudisyal. Sa paggamit ng kalayaan sa pagpapahayag ng isang tao, pinapaalalahanan ang isang hukom na gumamit ng mga plataporma ng social media na sa paggawa nito hindi nila hinuhubad ang kanilang katayuan bilang mga hukom. Bilang nakikitang personifikasyon ng batas at hustisya, napapailalim sila sa pinakamataas na pamantayan ng pag-uugali at gayon dapat maging maingat at mahinahon sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga platapormang ito. Section 23. Kaalaman sa mga panganib, insidente at katangian ng paggamit ng social media. Tungkulin ng isang hukom na unawain ang mga benepisyo, alalahanin sa privacy at seguridad, mga panganib at etikal na implikasyon ng kanilang paggamit ng social media. Dapat suriin ng isang hukom ang kanilang mga setting ng privacy at magkaroon ng kamalayan at isaalang-alang ang mga praktikal na aspeto ng mga online na anyo ng pagpapahayag at samahan. Section 24. Mga limitasyon sa paggamit ng social media. Hindi dapat makisali o gumamit ang isang hukom ng anumang anyo ng pagpapahayag na may tendensyang lumabag o may epekto ng paglabag sa prinsipyong sub judice, pumukaw o
pagpalala sa mga hati at kontrobersyal na isyu ng pampublikong interes o magpakita ng imaheng hindi kaakibat sa dignidad ng kanilang posisyon. Hindi dapat gumamit ng isang hukom ng kanilang mga online na aktibidad ng anumang salita, larawan, video o mga katulad nito na malisyoso, bulgar, iskandaluso, walang pagpipigil, mapang-abuso o mapanghusga. Hindi rin dapat sinasadya o malisyosong mag-post, magbahagi, mag-upload kung hindi man ay magpakalat ng isang hukom ng mga piki o hindi beripikadong pahayag, pag-angkin o gumawa ng anumang iba pang gawa ng disinformasyon. Sa lahat ng oras dapat gumamit ng pag-iingat ang isang hukom kapag nakikipag-ugnayan sa iba online na isinasaisip na ang nasabing mga pakikipag-ugnayan kahit na ginawa ng maliliit o pribadong grupo ay maaaring maikot sa ibang mga grupo o sa ibang mga plataporma. Section 25. Libangan na paggamit ng social media. Dapat tiyakin ng isang hukom na ang kanilang mga libangan na paggamit ng social media ay hindi makakasama sa pagganap ng kanilang mga opisyal na tungkulin na may kahusayan at sipag. Section 26. Pag-iiwas sa paggamit ng social media upang isulong ang mga pinansyal na interes. Dapat iwasan ng isang hukom ang paggamit ng kanilang mga social media account upang direkta o hindi direktang isulong ang kanilang sarili o anumang ikatlong partidong pinansyal na interes. Section 27. Paggamit ng totoong pangalan at pseudonym alias sa social media. Maaaring gamitin ng isang hukom ang kanilang mga totoong pangalan at isapubliko ang kanilang ranggo o posisyon sa social media sa kondisyon na hindi ito labag sa canon on propriety. Maaaring gumamit ng pseudonym ang isang hukom kung pinapayagan ng social media site, maliban kung ang paggawa nito ay lilihis sa batas o sa mga probisyon ng kodigo. Sa paggamit ng isang pseudonym, dapat tandaan ng isang hukom na ang kanilang totoong pagkakakilanlan ay maaari pa ring malaman o matuklasan ng ibang mga gumagamit. Section 28. Paggamit ng social media kaugnay sa mga nakabinbing kaso. Dapat iwasan ng isang hukom ang paggamit ng social media upang mangalap ng impormasyon tungkol sa isang partikular na partido, issue o insidente sa isang nakabinbing kaso na hindi bahagi ng ebidensyang ipinisinta sa korte at maaaring potensyal na maka-impluwensya sa kanilang desisyon sa isang kaso. Section 29. Paghawak sa mga pang-aabuso online. Dapat iwasan ng isang hukom na tumugon sa mga pang-aabuso o harassment na ginawa online na nakadirekta laban sa hukom. Sa halip, maaaring gumamit ang isang hukom ng mga remedyo na ibinibigay sa ilalim ng mga naangkop na batas o panuntunan para sa kanilang proteksyon at seguridad. This is based on 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability.